Masarap sa feeling kapag alam mong mahal ka din ng taong minamahal mo. Yung sa bawat sandali ay ligaya lang yung nararamdaman mo. Yung walang alinlangan na ibibigay mo ang lahat dahil alam mo sa puso mo na tunay ang pagmamahalan nyo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hating gabi na nang makarating ako dito sa bahay nila Ate Mona. Malapit lang to sa hasyenda nila Buknoy. Gusto ko na sanang magpahinga, kaya lang para bang may something na bumubulong sa akin na lumabas ako ng bahay at maglakad-lakad. Kaya eto, habang natutulog na ang lahat, ako naman lumabas ng bahay at naglakad-lakad hanggang sa makita ko si Buknoy. Hindi ko inaasahan na makikita ko siyang nakasandal sa poste ng ilaw tapos natutulog ata siya. Kinakabahan ako nang makita ko siya. Pero paglapit ko, napansin ko kaagad na lasing si Buknoy tapos may hawak siyang mga rosas. Nakakalungkot maalala ang nakaraan pero masaya ako na nakita ko siya. At ang mga sinabi niya ngayong gabi ay di ko talaga makakalimutan. Nakakwentuhan ko pa nga yung best friend niya na si Eman. At marami siyang gustong malaman. Kaya naman, sinabi ko na sa kanya ang lahat. At bago pa ako abutin ng liwanag, umuwi na ako. Iniwan ko na muna si Buknoy. Si Eman na daw ang bahala sa kanya. Pagbalik ko sa bahay nila Ate Mona, natulog na ako. At halos buong araw akong tulog. Nagising na lang ako ng bandang 3 p.m. Tapos eto, inayos ko na ang sarili ko. Kaarawan kasi ni Buknoy ngayon. At eto, 6 p.m. na kami nang nakaalis sa bahay. At pagkarating namin sa hasyenda, nakita ko kaagad si Buknoy na may kausap ng mga bata. Hindi na niya napansin ang paglapit ko. Kung di pa sinabi ng isang bata na may tao sa likod niya hindi pa siya lilingon. Kaya lang paglingon ni Buknoy, parang natakot siya at parang aalis siya. Kaya ito, bago pa siya makaalis, hinawakan ko siya ng mahigpit at kahit anong gawin niya, hindi ko siya bibitiwan. Boy, ano ba? Bitiwan mo ako. Bibitiwan lang kita kapag nakapag-usap na tayo, Buknoy. Wala tayong dapat pag-usapan. Tapos na tayo, di ba? Wala na yun. Kaya bitiwan mo na ako. Paano natapos, Buknoy? Bigla ka na lang nawala. Tapos ngayon nakita kita. Tapos na kaagad. Bakit ba, Iboy? Sa palagay mo, dapat pang ituloy yun. Buknoy, mag-usap muna tayo. Iboy, pwede ba? Bitiwan mo na ako. Tapos na tayo. Hindi pwede. Halika nga dito. Wika ako. Tapos ito, hinila ko siya dito sa likod ng isang sasakyan kung saan walang makakakita sa amin.
Iboy, ano ba? Bitiwan mo na kasi ako. Hinahanap na ako ng mga bisita. Talaga ba? Wika ako. Sabay halik sa labi ni Buknoy. Sa sandaling to, hinawakan ko ang mukha niya para di siya makatakas sa halik ko. At ito, itinutulak niya ako. Pero wala siyang magagawa. Tapos parang nanghina bigla si Buknoy. Tapos naramdaman ko na lumalaban siya ng halik. Pero saglit lang. Tapos tinulak niya ako at ayun. Tumakbo siya papalayo. Natatawa na lang ako. Kunwari pang ayaw pero gusto din naman. Yari ka talaga sa akin mamaya, Buknoy. Hindi ka na makakatakas. Nakakatakot. Bakit ganun si Iboy? Pero namiss ko yung halik niya. Pero bago pa ako tuloy ang magpaubaya, buti na lang at naitulak ko siya at nakatakas ako. Buknoy, saan ka galing? Kaya pa kitang hinahanap. Sa labas lang, Eman. May mga kinausap lang ako na bisita. Ganun ba, Buknoy? Oh, ayun na pala si Iboy. Wika ni Eman. Teka lang, Eman. Paano mo nakilala si Iboy? Buknoy, kagabi kasi. Lasing na lasing ka. Tapos, lumabas ka ng asyenda. Tapos nakita ko na buhat-buhat ka na ni Iboy pa uwi dito. Kaya hinayaan ko na lang tapos nagkape kami. At kinuwento niya sa akin ang lahat. Seryoso ka, Eman? Eman, kamusta? Okay naman, Iboy. Sige, ako'y kakain muna. Buknoy, ikaw na muna yung bahala kay Iboy, ha? Wika ni Eman na ayun, nilayasan ako. Iboy, huwag mong sirain ng araw ko. Hindi ko naman sisirain ng araw mo, Buknoy. Basta kausapin mo lang ako. Kasi kung hindi mo ako kakausapin ng maayos, bahala ka. Baka pagsisihan mo ang araw na to. Ano pa bang kailangan mo, Iboy? Alam mo naman na ikaw ang kailangan ko. Bakit mo pa itinatanong? Natahimik ako bigla kasi naman. Ang hirap sumagot. Tapos, baka may makarinig. Kausapin mo na kasi ako. Tapos kapag nakapag-usap na tayo, okay na ako. Kung anong gusto mo, gagawin ko. Sige na. Tara sa silid ko. Wika ko. Tapos, ngumiti si Iboy. May binabala ka ba, Buknoy? Alam mo, Iboy, sumama ka na lang. Tara na. Bilisan mo na. Para matapos na to. Wika ako. Nataba si Iboy. Ang mga ngiti. Akala mo'y natutuwa ako sa kanya.